Magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling nagkikita-kita para po sa ating sama-samang pagsamba sa Panginoon ngayong araw na to. Tunay nga na ang ating Panginoon ay hindi natin maikukumpara sa kahit anong mang bagay sa mundo. Talagang ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus ay wala siyang katulad. At sa araw na to, sa ating pong pagsimula, tayo po ay umawit sa Panginoon ng papuri dahil siya po ay mabuti at dakila sa ating buhay. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga na ang ating Panginoon ay tapat din sa kanyang mga pangako. Kaya't atin siyang pagtiwalaan kahit ano po ang ating mga sitwasyon sa buhay, tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Tuloy po tayong umawit sa Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso
tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghawakan, pangako niyo ang tawi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako mo'y aking panghawakan. Minsan pa, Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghawakan, pangako mo ang tawi kong sandigan, pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako mo'y aking panghawakan. Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Ako po ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na ito na binigay po ng ating Panginoong Hesus na gamitin po niya muli sa araw na ito para ipahayag ang kanyang salita. Ako po ay lubos na nagagalak dahil kayo po ay patuloy na nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng mga lingkod niya na patuloy niyang ginagamit. At alam ko naman po na ang Diyos ay hindi kayo pinapabayaan at pinapanatiling malakas ang inyong pangangatawan at ipinagkakaloob ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Sa araw po na ito, tayo po ay pagbubulay-bulayin po natin ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. At may sitwasyon rin po tayong nababalitaan ngayon sa Israel na alam ko naman po na napakahirap para sa kanila na nagkakagulo doon. Huwag po natin silang kaligtaan at isama po natin sila sa ating mga panalangin. Yun po. Tayo po ay magpapatuloy. Ang Panginoong Hesus lamang po ang siyang daan patungo sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Hesus lamang po ang siyang may kakayahan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus lamang po ang may kakayahan para baguhin ang sangkatauhan. Sa araw po na ito, ang title po ng ating pag-uusapan ay The Pure Gospel. Uulitin ko po, ang title po ng ating pag-uusapan ay The Pure Gospel. Paano po nating masasabi na tama ang ating pananampalataya kung ang basehan lamang po natin ay makinig? Hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala po tayong kaoras-oras magbasa ng salita ng Diyos. Wala po tayong katsagaan magbasa ng salita ng Diyos. Kapag ganun po ang gawain natin ay madadaya tayo. Hindi po natin malalaman na mali na pala yung tinuturo sa atin. Maaari pong ganun ang kalabasan. Kaya napakahalaga po na araw-araw po ay magkaroon tayo ng oras, ng panahon na magbasa ng salita ng Diyos. Nang sa ganoon po ay hindi tayo basta-basta malinlang. Hindi po tayo malilinlang basta-basta kapag tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Sa mundo pong ito, marami pong ginagamit ang kaaway para po mailigaw tayo, mailihis tayo sa katotohanan, para malayo tayo sa katotohanan.
marami pong paraan ng kaaway, marami po siyang ginagamit ng mga tao. Napakarami pong mga huwad na guro na nagsasabi na ito ang dapat ninyong gawin para maligtas kayo, maging mabuti ka, dumalo ka sa gawain kada linggo. Mga nangangaral ng salita ng Diyos sa panahon natin na sila daw ngayon ang mga bagong apostol. Sila daw ang mga bagong apostol. Kamakailan nga po, di ba, kung updated po kayo sa social media, may nag-viral itong mga nakarang araw. Isang kilalang pastor na nagsabi na siya raw ang huling pipirma sa ating kaligtasan. Isipin niyo po yun. May pipirmang isang normal na tao sa kaligtasan natin. Totoo po ba yun? May katotohanan po ba yun? Maaari po tayong malinlang kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Maaari po tayong maniwala kung siya lang yung pinakikinggan natin. Hindi natin inaalam kung yun ba ay nakasulat sa salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano po, ang hindi po pag-aaral o pagbabasa ng salita ng Diyos ay tungkulin natin yon. Kapag hindi po natin siya nagagawa, ito po ay ating napapabayaan. Kapag ligaw po tayo, maaring hindi po natin maipahayag ng tama ang magandang balita. Dahil kung hindi rin po tayo mapanuri, kung ano po yung ibahagi sa atin o naibahagi sa atin, ay yun na po yung tatanggapin natin. Dahil po, nalinlang tayo, mali na po yung turo na pumasok sa ating kaisipan. So kapag tayo rin po ay magbabahagi o ibabahagi na rin po natin siya sa iba, ay malinaw po na mali rin po yung maibabahagi natin sa kanila. Nakakabahala po ang mga ganitong pangyari. Noong panahon nga po nila Apostol Pablo, dahil yung mga false teachers ay nandoon na sa Galacia that time, that time established na po yung church. At doon po ay naniniwala sila sa true gospel by faith alone. Pero may iba pong turo na dumating. May nakisali, may humalo po sa kanila na maliro po ang tinuturo ni Apostol Pablo kasi kailangan din daw po na sumunod tayo sa tradisyon, kailangan din daw po na sumunod sila sa tradisyon, kaugalian, mga seremonyas at higit sa lahat dapat matutuli ka. Matutuli ka po dapat. Pinaninindigan po nila na salvation is not by faith alone. Ito pong mga Hudyo na ito ay nagpapanggap po na naniniwala sila kay Kristo. Naniniwala sila na namatay siya at muling nabuhay. Tinanggap din po nila si Kristo bilang tagapagligtas, bilang Mesaya, ngunit hindi po sapat lahat ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ang maniwala po sa kanya ay hindi sapat para po mailigtas. Kaya kailangan po nating matuli at sundin yung Mosaic Law o yung the Law of Moses. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 16, nevertheless, knowing that a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. Since by works of the law, no flesh will be justified. Sabi po sa Tagalog, gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Mga kapatid kong minamahal, ang totoo pong kaligtasan ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoong Hesukristo, in Christ alone. Hindi dahil sinusunod mo yung mga utos, hindi dahil natulong tayo sa mahirap, hindi po dahil nagbo-volunteer tayo sa mga community pantry, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabuti ako, hindi po ganon. Diba sabi po sa Aklat ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Naging matuwid lamang po tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ating pananampalataya. Kaya nagkaroon tayo ng maayos na kaugnayan sa Diyos at kaya patuloy po natin na nararanasan ang kagandahang loob
ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat dahil kami ay tinipon mo muli sa inyong pangalan. Gamitin po ninyo ako, Diyos, sa araw na ito upang maipangaral ng maayos ang inyong salita. Tulungan nyo kami na maunawaan namin ito, Panginoon. Ikaw na pong bahala, O Diyos, at ang salita mo lamang ang marinig at ikaw po ang makita sa aking kinauupuan, O Diyos. Niluwalhati ka namin, Panginoon, at pinupuri. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia, kung meron kayong mga Bible dyan sa inyong tabi o sa inyong harapan, sa inyong kanan o sa kaliwa, makibukas po kayo sa akin sa Galatians chapter 2 verse 20. Ulitin ko po. Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po rito, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Sabi po sa Tagalog, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kapag inunawa po natin yung pinanggalingan nito o kapag inunawa po natin ng maigi ang konteksto nito, may purpose po kung bakit po ito naisulat ni Apostol Pablo. Nirebuke niya po si Pedro o si Peter dahil nadala na po siya ng mga Judaizers. Sino po ba sila? Sila po yung mga Jewish Christians na naniniwala sa mga ceremonial practices sa Old Testament po na dapat kabuklod ng New Testament Church. Ini-insist po nila, pinipilit po nila na dapat ang mga hintil po, bago po ma-convert into Christianity, ay mag-abide pa rin po sa Old Testament rites o mga ritual. My question is, what is the problem of those people? My question is, what is the problem of those people? Number 1 po, they think that Paul is not a true apostle. Why? Bakit po? Because they thought that Apostle Paul removed the certain legal requirements. Ano po ba yung certain legal requirements na tinutukoy po natin? Ito po yung mga ceremonial practices. Marami po nito sa aklat ng Levitico, mga bilang nabasa po natin sila, Deuteronomio, and meron po dyan. Marami pa pong iba. Sample po ng mga ceremonial practices. Number 1 po, mga handog na pagkain butil. Pangalawa po, mga handog ng pangkapayapaan. Pangatlo, mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Pang-apat, mga handog na pambayad sa kasalanan. At marami pa pong iba. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 20, because by the works of the law, none of mankind will be justified in his sight, for through the law comes knowledge of sin. Sabi po sa Tagalog, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Malinaw po na walang inalis o binago si Apostol Pablo sa pangangaral ng magandang balita. Sa pagpapahayag ng kaligtasan, ang kaligtasan lamang ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus upang bayaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa po, they think that Apostle Paul's teaching was not authentic. They think that Apostle Paul's teaching was not authentic. Hindi po tunay. Peke po, may iba pong paraan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi sa Kanya nananahan ng banal na spiritu. Gawa-gawa lamang niyan. Hindi yan totoo. Gusto niya lamang makilala. Tingin po nila kay Apostol Pablo ay isang mangmang. Isang bulaan. Pero sabi po sa Galatians chapter 1 verse 15, but when He who had set me apart even from my mother's womb and called me through His grace was pleased. Sabi po sa Tagalog, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Bata pa lamang po siya ay malinaw na
na ihihiwalay po siya rito sa kamunduhan upang maipangaral ng magandang balita na ipakilala po ang ating Panginoong Hesukristo na siyang makapagliligtas sa lahat ng tao na namumuhay sa kasalanan. Number 3, they were afraid to the zealot Jews. They were afraid to the zealot Jews. The zealots were members of a first century political movement among Judean Jews who sought to overthrow the occupying Roman government. Dahil po madalas sila nagiging marahas, ang mga zealot ay tinawag na ilan sa mga unang terorista ng buong mundo. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 12, all who want to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ. Sabi po sa Tagalog, gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y magpatuli, na makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Paraan lamang po nila ito para hindi po maranasan ang paghihirap gaya ng nararanasan ng mga totoong nagpapahayag ng magandang balita. Para hindi sila pahirapan, para hindi sila usugin, para hindi nila maranasan ang pagtitiis na nararanasan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo. Sabi po ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Malinaw po sa kanya na si Kristo na ang nananahan sa kanyang katawan, siya na ang nabubuhay. It was Christ who took the initiative to become flesh. Sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po sa Tagalog, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Sabi po sa Tagalog, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandahang loob at ng katotohanan. Alam niyo ba kung bakit? Kung bakit nagkaroon ng initiative ang ating Panginoong Hesukristo? To be crucified for everyone, including Paul and us. Yun po yung purpose nun. Kaya kung babalikan po natin sa unang Korinto ang mga pangaral ni Apostol Pablo, binibigyan niya po ng diin na isinugo siya para mangaral ng magandang balita. Hindi po para magbautismo. At ang maganda dito ay hindi niya po inaako yon na dahil siya po ay mahusay, na dahil siya po ay marunong, may karunungan po siya. Hindi po, nililinaw niya po ito para hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. He became a new creature. Matawid na siya. Nabago na po ang kanyang buhay. Yung dating nanguusig ng mga Kristiyano, pumapatay sa mga Kristiyano, pinapatay ang mga Kristiyano, ay binago na po ng Diyos. Nabago na po ang kanyang puso. Minahal niya ang mga tao, naging malapit sa Diyos, at patuloy po na nangaral ng salita ng Diyos hanggang sa kanyang huling hining. Being crucified with Christ means that we are no longer under the penalty of the law. Ang kaparusahan ay ganap na pong nabayaran ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang ating mga kasalanan. Noong si Kristo po ay ipinako sa krus, tayo ay kasama niya. When Jesus Christ rose from the dead, we rose too. Mga kapatid, muli tayong nabuhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dati, nabubuhay tayo sa ating sarili, sa sarili nating paraan, sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating mga gawa. Ngunit ngayon, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Being crucified with Christ means that we are a new creations. Binago na po tayo. Wala na po yung dati nating pamumuhay. Unti-unti na po nating inaalis sa ating mga buhay yung mga bagay
na ating kinasanayan. Nababago na po yung ating puso. Sinisikap na po natin maging matuwid nang sa gayon ay maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoong Jesus, sa harapan ng Diyos. Being crucified means that we have a new love. Mahal na natin ang ating mga sarili dahil inilalayo na natin ito sa kasalanan. Hindi natin maaring sabihin na mahal natin ang ating sarili kung hinahayaan natin na malunod tayo sa kasalanan. Dahil ikapapahamak natin ito at may kasiguraduhan po na sa impyerno ang ating tungo. At mahal na po at mahal natin ang Diyos kahit po hindi natin siya nakikita. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 8, and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy. You greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Sabi po sa Tagalog, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalaang di kayang ilarawan sa salita. Dahil po sa pananampalataya natin ay iba pong klaseng kagalakan ang ating nararanasan. Hindi po kayang ilarawan ng anumang salita yung kagalakan sa ating mga puso dahil sa sobrang kasiyahan, dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya ibang klase pong pagbabago ang ipaparanas niya, ibang klaseng katuruan ang ituturo niya sa atin. Dapat maging matuwid tayo na alisin ang pagkakasala, pigilan, tiisin ang pagkakasala, pigilan ang ating mga sarili. Being crucified with Christ means that we have a new commitment. Ngayon nasunod na po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Patuloy na po tayo na nagpapasakop sa Kanya. Ang commitment po natin dapat ay walang wakas hanggang sa huling sandali po ng ating mga buhay. Being crucified with Christ means that we have a new way of life. Minsan po sa ating mga buhay ay naghari ang kasamaan. Ang tawag ng laman, tawag ng mundo, o anumang kalayawan. Maraming pang iba. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng bagong pananaw na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, alisin ang kasalanan, pigilan ang sarili. Asayan po mga kapatid. Malinaw po sa talatang ating pinag-usapan kung paano tayo nakatakas sa parusa ng kasalanan upang mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagkaalam natin na tayo ay ipinako sa krus kasama ni Kristo ay dapat maging pampatibay ng ating loob bilang Kristiyano. Sabi po sa Romans chapter 6 verses 8 to 10. Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. For the death that He died to sin once for all time. But the life that He lives to God. Ay po sa Tagalog, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama Niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang Siya'y mamatay, namatay Siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay Niya ngayon ay para sa Diyos. Malinaw na tayo ay namatay, hindi ng literal. Hindi po physical na pangangatawan ang namatay sa atin. Namatay po tayo sa kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Isang beses lang po siyang namatay para sa atin, para sa akin, para sa iyo. Kaya hindi po natin pwedeng baliwalain kung paano tayo namumuhay sa kasalanan dahil hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan, kapighatian, pagtangis, sakit, pait, puot ang ating kahihinatnan pag hindi po tayo namuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos.
Gusto ko rin pong ipaalala sa bawat isa na kapag tayo ay na kay Kristo, mararanasan po nating magpatawad. Mararanasan po nating magpatawad. Mga kagalit, mga kinaiinisan natin ay unti-unti nating mamahalin. Papatawarin po natin sila. Dahil po yun sa ating Panginoong Hesukristo. Iisipin natin ang kapakanan ng iba, yung kanilang kaligtasan. Iisipin natin ang kapakanan ng iba, yung kanilang kaligtasan. Lagi po nating ilalagay sa ating kaisipan na paano kaya siya, paano ba tayo makakatulong sa kanya, paano ba tayo gagamitin ng Diyos para maipahayag ang magandang balita sa kanya. Hindi na po tayo magiging maramot. Hindi na po tayo magiging maramot. Mamumuhay po tayo ng may pag-aalala sa ating mga pamilya. Kung dati ay chill lang tayo, hinahayaan natin sila na mamuhay ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, aalalahanin na po natin sa kanila. Tutulungan na po natin sila. Sa gayon ay hindi sila mapahamak. Hindi sila mapahamak. Susunod, maglilingkod. At higit sa lahat, magiging tapat po tayo kahit nag-iisa. Susunod, maglilingkod. At higit sa lahat, magiging tapat po tayo kahit nag-iisa. Muli mga kapatid, wag po nating kaliligtaan na banalang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan nating ayusin at higit sa lahat, ang kapatawaran ay nangangailangan ng kapalit na dugong handog at ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa mga paalala mo. Salamat sa paggabay mo sa araw na ito, O Diyos. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kami po ay aminado na walang magagawa sa aming kaligtasan. Kaya salamat sa pagtubos mo. Salamat sa pagsasakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat dahil ikaw po ang gumabay sa amin. Nagbigay ng katatagan, nagbigay ng kalakasan. Nagtiyaga, Panginoon, para unti-unting mabago ang aming mga puso. Salamat sa pagmamahal na ipinaranas mo kahit may katigasan ng aming mga ulo. Hindi nakikinig sa iyo, Panginoon, pero nandyan ka. Patuloy mong pinaranas ang iyong pagmamahal. Kaya Ama, bantayan mo kami na hindi kami malinlang o madaya ng mundo o ng mga huwad na guro. Panginoon, bantayan niyo kami. Samahan niyo kami palagi sa pag-aaral ng inyong salita nang sa gayon ay maging malinaw sa amin kung ano po ba yung nais niyong ipagawa sa amin. Kung ano po ba yung nais niyong ipagawa sa amin, O Diyos. Kaya salamat po. Patuloy niyo kaming samahan, pagpalain, protektahan sa lahat ng gagawin namin, Panginoon. At alam naman po namin na palagi ka namin kasama. Hindi niyo kami papabayaan, O Diyos. Kaya pinagkakatiwala namin sa inyo ito lahat. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Naway na pagpala po ang bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless us.